أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga ginigilyo naming kapatiran sa pananampalataya, nung nakarang linggo ay ating natalakay ang ikasyam na tinipon na hadith ni Imam Nawawi, Allah yarhamu. At itong hadith na ito na ating natalakay, na ating naging paksa, ay nagbigay pukaw aral sa ating buhay na katotohanan ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay may pinag-iwanan siya sa atin na payo, pag-uutos at pagbabawal. Na bukod pa dito sa pagsabi niya sa Quran, mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi dito. At yun yung hadith na kung saan sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaytukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu mastata'tum aw fa'tu bihi mastata'tum." Laking aral na kuha natin dyan actually mga kapatid dahil ito ay nag-uugnay sa ating pananampalataya bilang isang Muslim na ano yung mga bagay na dapat nating iwasan. Kasi bakit ka pa naging Muslim kung wala ka rin namang sinusunod? Di ba? Bakit ka nagsasabing naniniwala sa Allah na hindi mo rin pala ginagawa ang kanyang mga pag-uutos? So, ganun lang yun. Nandyan, dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinarating niya at sinabi niya sa atin ano yung mga bawal, ano yung mga pinag-uutos. At ang kagandahan doon sa Islam ay ipinag-uutos yung kakayanin. Hindi ipinag-uutos ang hindi kakayanin. Samranaw na di nga mapakaudusutaw, ada kibigay niyan. Di nga katagal. Ang mga Arabo nagsasabi na faqidu shay la yu'ti. Hindi mo may bigay kung ano yung wala ka. Ano yung meron ka, yun lang kakayanin mo. Yun ang may bigay mo. So, alhamdulillah, this is the practicality of our religion, Islam. Allah does not force us to believe in His religion, but we have our freedom, whether to do what is right and to forbid what is wrong. At least nandyan ang lahat, nandyan ang Quran, nandyan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nag-iwan ng turo tungkol dito sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayong araw, pupunta tayo ngayon sa ikasampung, kala ko sasabihin niyo ikasampung utos. Ha? Naalala yun ni Ustad Fuad. Ikasampung utos. Anong unang utos, Fuad? Sambahin ang tunay na nag-iisang Diyos at huwag magtambal at gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Paano nang nangyari sa mga kababayan natin? Ginagawa nila ang mga Diyos-Diyos na mga... Hindi sumunod sa utos. Bro, pag okay na, sabihin mo lang. Para iano natin, ha? Oo. Pag okay siya, sabi niya, okay, sige, iano natin. Para gusto ko may makarinig. Okay. Mashallah, yung kape ni Abdullah. Saan si Abdullah? Abdullah. Kaping walang asukal. Mapait talaga. Napakalupit mo magtimpla ng kape. Malupit ka bro talaga, malupit. Yung pait niya. Pero okay yan. Nag-ano siya. Alhamdulillah. Gabayan na nga. So bago tayo magsimula, may isang kapatid natin, sister natin na magmumuslim.
asawa ng kapatid natin na ito. Alhamdulillah. Bro, anda siyang tumanggap ng Islam. Masya Allah. Sister, Assalamualaikum. Kumusta ka dyan sa Pinas? Kumusta ka dyan sa Pilipinas? Okay man. Okay man. Bisaya di ay ka, day. Ha? Bisaya di ay ka? Bisaya. Bisaya di siya. Boy, asa ka diha sa ato sa Pinas? Sa Leyte ako. Sa Leyte. Sa imo ang Leyte, na ay mga taga Leyte diri, sa amo ang Quiapo. Okay, sister? Pero ngayon, nandito ako sa tiki mong Okay. So, ikaw ba ay handang tumanggap ng katotohanan at paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos? Opo. Alhamdulillah. Ito ang tunay na kaligtasan, ito ang tunay na yaman, nangangahulugan, mahal ka ng Allah dahil ginabayan ka niya. Okay, sister, kung handa ka na, tanggapin ito at walang pumipilit sa'yo na kusang loob sa puso mo, ulitin mo ang sasabihin ko. Okay, sister? Okay, sabihin mo, Ashhadu. Putol po. Hindi siya napuputol. Sabihin mo, Ashhadu. Hindi ko maintindihan. Hindi. Repeat. Sundin mo lang ang sasabihin ko. Arabic kasi ito maikli lang ito. Ito yung pagsaksi sa tunay na nag-isang Diyos. Sabihin mo, Ashhadu. Ashhadu. An. Sige, nakuha mo na yun, sister. Sabihin mo, Ashhadu. Ashhadu. An. Had. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Inshallah. Wa ashhadu Wa ashhadu. anna Anna. Muhammadan Muhammadan. Abdullahi Abdul Ulahi. wa rasulu. Wa rasuluh. Masya Allah, sister. Mabruk. Congratulations. Takbir. Sister, kami dito sa Riyadh, mula sa Islamic Center ng Second Industrial, ay malugod namin ikaw na binabati na maligayang pagbabalik loob sa tunay na relihiyon ng lahat ng mga propeta. Patawarin ka nawa ng Allah sa iyong mga kasalanan, tanggapin sa kanyang paraiso. Sabihin mo lang ito sa Tagalog, sister, para kusang loob na tanggapin ng puso't isipan mo. Sabihin mo, ako'y sumasaksi. Ano po? Sabihin mo, ako'y sumasaksi, Ako'y sumasaksi. walang Diyos Walang Diyos na dapat sambahin na dapat sambahin maliban sa Allah. maliban sa Allah. Ako rin ay sumasaksi Ako rin ang sumasaksi na si Propeta Muhammad na si Propeta Muhammad ay alipin ng Allah ay alipin ng Allah at kanyang huling sugo. ang kanyang huling suko. Ako rin ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na si Propeta Hesukristo na si Propeta Jesucristo na siya si Isa na siya si Isa na anak ni Maria na anak ni Maria sa Islam sa Islam ay bilang alipin ay bilang alipin at propeta ng Allah. ang Propeta ng Allah. Masya Allah. Sister, we are very proud of you. Alhamdulillah sa gabay ng Allah sa iyo. At alhamdulillah ito ang asawa mo. Inshallah tuturuan ka niya sa Islam. Tatawag-tawag lang yan sa iyo. At gabayan ka ng Allah, patnubayan. Alhamdulillah sa gabay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam. Takbir mga patid. Congrats mo ang asawa mo. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Bro, tignan niyo ito Pag ginabayan ka ng Allah, walang makakahadlang. Totoo yan. Ang gabay, bro, ikaw na pumasok sa Islam,
yan ay nangangahulugan na senyales na mahal ka ng Diyos sa pagbukas sa puso't isipan mo sa Islam. Kaya nararapat lang at dapat lang sa iyo o sa sino mang gusto at nagbalik loob at naging balik Islam, manaliksik at mag-aral. At isabuhay, isakilos ang Islam. Ganon din ang mga born Muslim. Kailangan nilang isabuhay, isakilos ang Islam. Kasi ano rin lang naman ang Islam sa ating buhay kung hindi rin natin ito isinasagawa. Titignan ng Allah, paghuhusgahan niya sa atin sa araw ng paghukom ay ang paniniwala sa Kanya, sa puso natin, na hindi tayo nagtatambal sa ating mga dila, anong sinasabi natin, at sa mga parte ng katawan natin na ito ay isinasabuhay natin ang ating relihiyong Islam. Alhamdulillah. At tayo mapalad, every ganitong oras ng Friday, ay natitipon-tipon sa kaalaman, dagdag kaalaman natin sa ating relihiyong Islam, at ganun din para tayo napapalapit sa Allah at napapatawad sa ating mga kasalanan. Alhamdulillah sa gabay ng Allah. Nas'alullah at thabat. Allahumma amin. Inihiling natin sa Allah, mga kapatid, na tayo ay panatiliin nawa dito sa kanyang relihiyong Islam, na manatili ang ating paggawa ng kabutihan at ang ating pananampalataya. Allahumma amin. Ngayon dadako tayo sa ika-10 hadith na nabanggit ni Imam Nawawi na kanyang tinipon, na itong hadith na ito ay nabanggit sa kitab ni Muslim. Ang hadith na ito ay nag-uugnay sa katanungan ng bawat isa sa atin. Tanggap nga ba ang aking pagsamba o hindi? Yan. Tanggap nga ba ang aking mga gawain o hindi? Bro, di ba? Yun tayo. Gusto natin makasigurado. Di ba? Ikaw nga pag lumilikaw sa uyab ni mo na, unsa, na ako'y pag-asa, wala. Pag hindi, wala kang pag-asa, wala. So, hindi ka makano. Dito, sa atin, bilang Muslim, paano tayo makasigurado kung tanggap nga ba ang ating mga gawain? Kasi may kondisyon na dapat natin gawin. Ano ang hadith na ito na sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na katotohanan ay narinig niya at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha tayyibun la yuqbalu illa tayyibah. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqal, ya ayyuhar rusulu, kulu minat tayyibat, wa'amalu saliha. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Thumma dhakara ar-rajulu yutilu fis safar, yashgath wa yath'ath wa asgara, yamudu yadayhi ila sama, yaqul ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ughdiya bi haram, fa anna yustajabu lah. Okay. Ano ang hadith na ito? Ano ang ibig sabihin niya sa Tagalog bago natin ipaliwanag ng maikli ayon sa paliwanag ng ibang mga pantas sa kakayanin ng ating oras ngayon. Ang ibig sabihin ng hadith na ito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, katotohanan si Allah, siya ay pinakamabuti, pinakapuro, pinakadalisay. Ano yung mga term na tayyib? Ito yung tayyib na ibig sabihin niya, purong-puro, mabuti, dalisay, walang bangi, walang bahin. Ibig sabihin, puro. Ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa lahat ng kanyang mga katangian, sa lahat ng kanyang mga pangalan,
na pinili niya na lahat ng pinakamabuti at perpekto na katangian ay namumukod-tangi lamang sa Kanya. Na walang katambal, walang kaparehas. Siya lang ang nag-iisa na mumukod-tangi doon sa mga katangian na yon na pinakamabuting mga katangian, na pinakapuro at perpekto. At sinabi dito ni Propeta Muhammad na si Allah ay dahil siya ay pinakamabuti, pinakapurot dalisay, ganun din wala siyang tatanggapin na mga gawain sa kanyang alipin maliban sa ito'y mabuti, puro dalisay. This is the condition. Pinakamalinis, pinakamabuti, pinakapuro ang ating tagapaglikha. So wala rin siyang tatanggapin sa kanyang mga alipin, maliban din na ito ay maging mabuti mula sa kanila. At sinabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katotohanan si Allah ay naguutos at sinabi niya sa katulad naguutos sa mga mananampalataya at sinabi rin niya sa katulad ng pagsabi niya sa pag-uutos sa mga propeta, sa mga sugo, na o kayong mga sugo, ya ayyuhar rusulu, kulu minat tayyibat, kayong mga sugo, kumain kayo sa mga mabubuting mga biyaya na ipinagkaloob namin sa inyo at kayo ay magsigawa ng mga mabubuting gawain. Allahu Akbar. Bro, gawaing mabuti ang siyang susi sa paraiso. Ang gawaing mabuti na ito ay may kaakibat na kondisyon na ikaw ay Muslim. Kasi maski ikaw si Donald Trump, Trump? Ano ba yun? Trump. Hindi pala Trump. Donald Trump na pinapakain mo ang buong Amerika ng libre, lahat, walang saysay ang kabutihan na ginagawa mo kung hindi ka, ikaw ay naniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, ang pagiging Muslim. Ito ang kondisyon, bro. Useless. Yes, and this is true. This is the reality. Those who are listening to us right now, and after this video, they will listen or they may see this video. This is the only condition, even how good person you are. Wallahi, that's true. Your good deeds, righteous deeds are nothing because you do not believe in the oneness of Allah. What did Allah subhanahu wa ta'ala say in the Holy Quran? Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa madha huwa thalith wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Tamo, sinabi yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. You see this. What did Allah say in the Holy Quran? You are the best nation, the best population, group of the people in the world. Why? It is because if you belong to those group and people who enjoy what is right, doing what is good, doing humanitarian services to the people, and what else? And you forbid what is wrong. You abstain from what is haram. You teach the people what is haram. And then what? Is it enough to believe doing what is good and forbidding what is wrong? No. The condition is, you believe in Allah. Oh, ngayon bro, sabihin mo sa akin, itong nagsisigawa ng anong mga grupo itong ginagawa nila ng mga humanitarian aid daw, na ginagawa na tinutulungan ang lahat ng mga pinapakain ng mga miskin, mga pobre na pinapahirapan ng mga bansa na ito na kinukuha ang kanilang mga karapatan na sila rin ang nagpapahirap. Ano, may reward yun? Pinapakinabangan ninyo sa mundo? Oo, pwede kayo ay nagkakaroon ng benepisyo sa mundo na nakikilala kayo, na nagiging nasasabing mabubuting mga tao kayo, hanggang doon lang yun. Pero ano ang mundo kumpara sa araw ng paghukom? Ang mundong ito, lilisanin ito. Ang mundong ito, lahat ito, anong meron tayo ay magwawakas. Ang pinakatunay na layunin natin, ang araw ng paghukom, hindi ang mundong ito. Ang mundong ito ay nananaginip lang ang bawat isa sa atin dito at may hangganan. Ang tunay na buhay na may forever ay sa araw ng paghukom.
at hindi ang mapanlinlang na mundong ito, kapatid na Fuad. Kaya mag-ingat-ingat ka, bro. Huwag kang mapanlinlang sa mundong ito. Balikan natin ang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din, si Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, no, sa mga sugo, kumain kayo ng mga biyayan ay pinagkaloob namin sa inyo, at ganun din ay gumawa ng mga kabutihan. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Allahu Akbar. O kayo na mga mananampalataya, magsikain kayo ng mga mabubuting mga biyaya na ipinagkaloob namin sa inyo. Mga mabubuting biyaya na ipinagkaloob namin sa iyo. Pagkatapos, binanggit dito ang isang lalaki na siya ay matagal sa kanyang paglalakbay, na nahihirapan o nakikita sa kanya ang mga sinyales ng hirap ng kanyang paglalakbay at halos hindi maayos-ayos ang kanyang mga kasuotan at ang kanyang buhok at ang kanyang kamay ay kanyang itinataas sa langit. At siya ay nagsasabi, O aking Panginoon, O aking Panginoon, humihiling ako sa iyo. Anong hinihiling niya? Sabi dito, anong hiling ng kanyang mga panalangin? Humihiling siya, ngunit ang kanyang kinakain ay mula sa haram. Ang kanyang mga judgmental ito si brother. Ibrahim, noon siya di kabay, na kay hugot, na meron ka nang sinasabi agad, na nakaw agad. Ganun na ba yun ang pag-judge natin? Sadali lang muna. Explain mo muna natin, hindi lahat ng haram nakaw. Ha? Pakinggan nito mabuti. Kayo talaga, yung mga Pinoy kayo, hindi kayo makapagantay. Ha? Okay. Ang kanilang mga pagkain ay mula sa haram. At ang kanilang mga inumin ay mula sa haram. At ganun din ang kanilang mga kasuotan ay mula sa haram. At namubuhay at patuloy na bubuhay sila na kumakain at nagpaparaya ng haram. Sabi ika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano kaya ang kanyang mga panalangin? Paano ito tanggapin? Bumalik ka dun sa una na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan si Allah ang pinakamabuti, pinakadalisay, puro, na wala siyang tatanggapin maliban sa pinakapuro na dalisay at totoo at mabuti na mga gawain. Sabi dito ng mga pantas ni Ibni Abbas, sabi dito sa Imam Ikrimah, ang mga sabi nila dito mga kapatid, dito natin matutunghayan na ang mga gawain natin na salita, kilos, pera, pagkain, ipamigay, o kunin, ang lahat ng mga ito, ang kanyang kondisyon ay kailangan galing sa mabuti. Malinis at puro. Nangangahulugan ang sinuman na mula sa haram ang pinagkuhanan ng kanyang sadakah, ng kanyang pagsamba sa Allah, ay mula sa haram, ganun din na sabi nila ay hindi tanggap. Kasi galing din sa haram. Anong nakaw? Hindi ako nagsabi niyan, bro. Ikaw ang nagsabi niyan. Wallahi, bro, kung tutunghayan natin, mahirap ito pasukan na ipaliwanag. Dahil kung tutunghayan natin, halos lahat ng naririnig at nakikita natin, na karamihan nasasabi, bro, ano yun? Galing yun sa haram. Galing sa riba. Galing sa nakaw. Galing sa hold up. Galing sa sugal. Galing sa maleta. Okay, sige. Idagdag na natin yan. Diretsuhin na natin. Importante, ito yung mga marites na mga estudyante, mga kapatid na nanonood, ipapakita ko sa inyo. Sila yung mga nagsasabi ng mga maleta at mga ano pa yung mga sinasabi nyo, bro.
nakaw, ganyan. Pero alam nyo, may sasabihin ako sa inyo. Hindi atin-atin lang kasi may mga nanonood eh. Ganito kasi yan, bro. Alam mo, mahirap din eh. Mahirap din tayo magsalita na hanggang salita tayo, ano kaya kung tayo rin ang nandyan sa mga posisyon na yan? Hindi rin natin gagawin? Di ba? Tanungin natin sarili natin. Hindi rin natin gagawin, bro? Okay, sabihin mong hindi ko gagawin. Okay, very good. Hindi mo gagawin. Alam mo sarili mo, kakayanin mo, hindi mo gagawin. Papayag kaya si misis mo? Noon sa tikan, di ng mga malita na di ka makuha. Nahirapan ka dyan. Oh. Kung ayaw mo kumuha, ako na lang kukuha. Oh. Patay ka ngayon. Yung mga kamag-anak mo, magulang mo, kapatid mo, pamangkin mo, anak mo, kahit sino dyan, ayaw mo. Pero ang mga tao na sa kapaligiran mo, kakayanin mo ba silang i-control na hindi? Kung yun ay kaya mo na hindi, number 1 ka. Mia, anta Muslim, kuwais, mia. Pero kung hindi mo kaya, la hawla wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya kapatid, mga kapatid, wallahi, ito yung tama. Pag ninilay-nilay sa ating sarili. So, ngayon, paano ito ipinaliwanag ng mga pantas? Para matanggap ang mga gawaing haram ay magtawbah, magbalik loob sa Allah. Na tunay na pagbabalik loob, na pagsisisi, at hindi na ulitin. At kung pwedeng ibalik ang yaman na gikawat nimo, na ibalik sa ila. Paano yan? Paano mo may balik ngayon yan, kapatid ni Ismail? Ibabalik mo yung pera. Paano mo ibabalik? Anong sayang? Ikaw bro. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pagkatapos magtauba, Ayun, maganda yun. Pagkatapos magtauba, ano gagawin? Ipamahagi sa mga mahihirap. Uy, parang si Robin Hood. Teka lang ha. Sabi ng mga pantas, hindi rin pwede sa Islam na maging Robin Hood tayo. Na kukunin ko sa mayayaman, i-hold up ko, nanakawin ko ang pera na ninanakaw nila, pagkatapos ibibigay ko sa mga mamahirap. Mabuniya bil haram, fahuwa haram. Anong galing sa haram ay hindi kailanman pwede ito gawing halal. Dahil siya pa rin ay haram. Walang lusot. May nagsabi nga na isang, isang pantas na sabi niya, isang sahaba. Kung tanggapin lang sa akin ng Allah ang isang dirham na pera ay nanaisin ko yun kaysa sa ilang libong dirham na hindi tinanggap. Anong aral dyan, bro? Maski kunti lang ang aking pera, ang aking gawain na mabuti, pero kung tanggap ng Allah, mas mabuti yun kaysa sa marami na walang tinanggap. Walang saysay. Walang saysay ang marami kung wala ring kabutihan. Ano yun? Oo, ulitin ko. Walang saysay at hindi mabuti ang marami kung nagdudulot din ng problema at karamihan sakit ng ulo. Ano ba yung sinasabi mo? Parang ikaw lang nakakaunawa sa sinasabi mo. Makinig mo na kayo. Huwag kayong mag-judge. Halimbawa, mas mabuti ng anak mo 2-3 kung sila ay masunurin at matakutin sa Allah kaysa sa 120 mga anak mo, puros sakit ng ulo ang dulot nila sa'yo. Ganon din, mas mabuti lang ang iisa lang ang asawa mo, kapatid na Ali naman, kung ang asawa mong ito ay masunurin siya sa'yo, matakutin sa Allah, at nasa kanya ang mga katangian sa Islam, kaysa 3-4 ang asawa mo na araw-araw na sakit sa ulo mo. Diba bro? Katulad din yan na mas mabuting may isa akong kaibigan o 2 o 3 na nabibilang na tunay na puro na kaibigan kaysa sa dami na puros lahat plastic. Na mayroon pang Tupperware, mayroon pang Oracle. Ano Robert? Orokan. Mga kilala ninyo mga Orokan. Ha?
Pero ano yung tabo mo sa bahay? Urukan. Sige lang, kayo nang bahala dyan. So, walang sa Islam, ang kailangan natin, we need the quality of a thing, but not the quantity. Even in our good deeds, when we worship Allah subhanahu wa ta'ala, Allah does not want the more righteous deeds we perform. Even it's only few and little, but if it's pure from your heart, that is more beloved in the sight of Allah. Di ba? May dalil? May dalil wala? Oh, ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Huwalladhi khalaqakum Walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ismu tafdil ahsan walaysa bi akthar. Fahimtum? فهمتم هذا الكلام؟ كلام الله سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who created you and created the death and life in order to test you, each one of you, who amongst you, who is the best in deeds. Not the more in best deeds, but the best in deeds. Kung sino yung pinakamahusay, pinakamabuting ginagawa ang kanyang gawain. So dito mga kapatid, ano ang silbi ng dami ng kwarta na pera mo kung ito ay haram? Wala. So mas mabuti na maski kunti lang ang pera mo, hindi ka naman inuobligan na magbigay, gumawa ng masjid, gumawa ng madrasa, kung wala kang magawa, wala kang maiga, mas problema na mayroon kang pera na marami na pwede mong igawa ng madrasa, masjid, itulong sa mga bata na walang magulang, pero hindi mo naman ito ipinamimigay. Kinikimkim mo lang ang pera na ito'y tiwala lamang sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So wala ring silbi, mas malaking pananagutan yan sa araw ng paghukom. Kita nyo ang pagkaiba mga kapatid. Dito sa aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhar rusul. Tignan nyo pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga mananampalataya sa katulad ng pag-uutos ng Allah sa mga sugo. Magsikain kayo ng mga biyaya na halal na ipinagkaloob namin sa inyo. Subhanallah, may katanungan dito. Bakit pinili na wakulu mimma razaqnakum? Magsikain kayo doon sa mga biyayang ipinagkaloob namin sa inyo. At hindi sinabi ng Allah ng lahat ay kakainin. Lahat ay kukunin. Pipiliin lang. Di ba, bro? Yun ang aral doon. Yun ang aral doon. Ibig sabihin, may mga lahat na biyaya na ipinagkaloob ng Allah na sinabi niya, ito ang halal at ito ang haram. At nakuha na natin yan last week. Bakit may haram at bakit may halal? Kasi hindi pwedeng sabihin mo na lahat halal. Hindi pwede. Magkakagulo. At hindi mo makikita, matutuklasan kung sino ang tunay na naniniwala. At mahirap na ang tao kung siya ang pabayaan mo sa lahat ng gusto niya. Bro, ikaw, Fuad, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon ng lahat ng iniisip mo ay ibibigay sa iyo na maluwag, tatanggapin mo? Sigurado ka? Sabi niya, ayaw daw. Ikaw, alam ng Allah, nasa puso mo, bro. Okay lang na hindi ka mag-ano sa amin, pero ang punto rito, mga kapatid, malaya tayo kung ano ang gagawin natin, haram o hindi. Pero dito natin nakikita, sarili natin, ano talaga yung tunay na ating ugnayan sa ating tagapaglikha. Di ba? So dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, waf'alul khair. Wa'malu saliha. Allahu Akbar. Wa'malu saliha. Magsigawa kayo ng mga gawaing mabubuti. Bro, wallahi, ang mga gawaing mabuti
ang siyang pinag-uutos ng Allah at siyang pinakamabuti sa tao. At walang pakinabang sa isang tao na walang kabutihan sa kanya. Ulitin mo nga, sinabi mo. Oo, ulitin ko. Ano ang silbi ng tao na nandyan na walang pakinabang? Di ba, bro? May lakas ka, may talino ka, may pera ka, may kakayahan ka, pwede kang mamigay, pwede mong ibahagi, pero wala ni kusiting na hindi mo ibinabahagi. Natatandaan ko tuloy, aywan ko, ngayon ko lang ito ngayon lang pumasok ngayon sa isip ko yung mga estudyante natin dyan sa Sulay. Nagagalit na minsan yung mga sheikh namin doon. Kasi ang mga brother, dumarating sila, bawat isa, may mga pagkain na dinadala na gustong i-contribute. Bago kami mag-lecture, nagtatafsir kami, tapos yung iba may mga dala, minsan may bihon, minsan may biko, minsan may pagkaing maranaw na manghang. So sahol-sahol kasi lahat ng tribo sa Pilipinas nandun. Luzon, Visayas, Mindanao, mga balik Islam at saka mga pro-Muslim. Sabi sa akin doon ng sheikh, Amro, lali ka nga. Alam mo, napoproblemahan na kami sa inyo. Kayong mga Pilipino dito. Yang bang mga estudyante mo, pumupunta kayo dito dahil lang sa kain-kain? Masakit yun, bro, di ba? Sasabihin sa'yo ng ganun, parang ipamumuka sa'yo ng kain. Buti na lang nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa akin ng magandang sagot. Tawfiq. Sabi ko, Sheikh, hindi pagkain ang pinupunta ng mga yan. Batid mo ba ang mga yan, pumupunta rito, yung iba nagtataksi. Pera nila. Yung iba tinatawagan ng kaibigan, bro, kung punta ka doon sa Sulay, pakidaan ako rito. Kayo dito, tinigilan nyo dito yung pagsundo sa kuan, estudyante. Na yan ay dapat ginagawa ninyo. Pumupunta sila dito voluntarily na nagpupursige na nag-aaral. Nangangahulugan na hindi nila pinupunta rito pagkain. Kasi kung pagkain, pwede nila kainin doon sa bahay. Alam mo kung bakit sila nagtitipon pumupunta rito, Sheikh? Sabi niya, ano pa? Sabi niya, dahil yung turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na isa sa pinakamainam na gusto na mahal ng Allah na gawain ay ang tao na nagpaparaya at nagbibigay ng pagkain sa mga tao. Wala siyang masabi. Wala siyang masabi, bro. Parang na-blackbout siya. Sabi niya, grabe itong ano. Sabi ko, siya, pumupunta yan mga yan dito. Hindi ako nagsasabi magdala kayo mga pagkain. Sila mismo nagdadala ng pagkain. Gustong-gusto nila dahil yun ang turo ni Propeta Muhammad na magbigay tayo ng pagkain kung sino yung kakayanin niya. Sila naman gusto nila. Minsan kumakain din sila ng mga nagdadala kami ng ginataang bilo-belo. Gusto nila, anong pagkain nito na ginatang bilo-belo? Arabo, paborito niya ginatang bilo-belo. Meron pang ginatang mais. Meron pang sampurado. Bro, kapatid na Ismail. Wallahi, minsan gumawa ang misis ko ng sampurado. Sabi niya, ano to? Grabe kayo mga Pilipino, pati yung kanin, nagiging maitim na matamis. Sabi ko, yan ang tinatawag naming sampurado. At meron pang, yung lugaw. Saan ka pa? Minsan nagdadala din ako ng apang. Alam mo yung apang? Yung hotcake ng marano na puti, na margas, na malagkit na kwan, galing sa bigas. Masarap sa kape, bro. So, alhamdulillah. Alhamdulillah, mga kapatid. Yan ang maganda sa Islam. Sa tayo lang, isinasabuhay natin ano ang turo ni Propeta Muhammad. Bahala na ang mga tao anong ihuhusga nila sa atin. Araw ng paghukom, si Allah ang maghuhusga sa bawat isa sa ginawa niya dito sa mundong ito. Dito sa aya na ito, idinugtong ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Tingnan mo? O kayo na mga mananampalataya, magsikain kayo sa mga biyaya na mga halal na ipinagkaloob namin sa inyo. Bro, papasok dito yung mga taong mga mutasyaddidina fid din. Al-ghulu'u fid din. Ano yun? Mga tao na alam mo na ito ay pwedeng kainin na halal, ginagawa nilang haram. May ganon? May narinig kayong ganon?
halal na ito, wala siyang katibayan na haram, sinasabi niya, ay hindi yan kasi, haram yan eh. Luto yan ng mga Kristiyano, kaya hindi ako kakain dyan. Masyado siyang pinapahirapan niya sarili niya. Samantalang mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi sa Quran na hillul lahum. Ang mga pagkain o ginawa ng mga Kristiyano at mga Hudyo, halal sa inyo na mga mananampalataya. Tapos sasabihin mo, hindi mo siya kakainin dahil pinapahirapan mo ang sarili mo. Lalong-lalo kung nasa lugar ka ng ano. Subhanallah, samillah, bismillah, kainin mo. Pero kung may katibayan ka, na nakita mo ng dalawang mata mo, na kung paano nila katayin ng manok o anuman ang baka na pinupukpok na hindi nila pinapalabas ng dugo o kinukurente, doon mo patunayan na huwag kang kumain at sabihin mong haram. Pero yung mga naririnig mo lang dyan sa nagsisira-sira o mga marites na yan, ikaw ang kawawa. Pinapahirapan mo sarili mo samantalang kung pwede. Subhanallah, nakakamangha at hindi ko ma-explain ano tawag doon. Napaka maingat sa haram na pagkain. Bawal yan. Kasi bro, alam mo, napakadali lang na ang Islam eh. Ano ang nakita natin na katibayan sa Quran at hadith na nagsasabi na haram, doon mo sasabihin na haram. Pero kung wala kang makikita na pruweba na totoo na ito ay haram, huwag kang magsabi. Dahil ang pinaka-original sa Islam, al-aslu fil asya al-ibaha. Ang original sa lahat ng mga bagay, ang ruling nito ay pwede, halal. Maliban na lamang kung may magsasabi na ito ay haram. Dahil ito ay pinanggalingan niya haram, ito ang ginawa nila. Pero ba't mo pinapahirapan ng sarili mo? So babalik ako doon sa sinasabi ko na mas nakakamangha o hindi ko may paliwanag o nakakadismaya o anong term yun sa Tagalog, na napakaingat niya bro sa pagkain. Pero sa paggawa ng masidhing haram na kunin niya ang lupain ng kanyang kamag-anak o kapitbahay ay alam niyang mas haram yun na malaking pananagutan yun sa araw ng paghukom, gusto niya yun kaysa dun sa ayaw ko kumain sa Jollibee ka haram. La hawla wala quwwata illa billah. Yung magnakaw siya o yung siya ay gawin niya ang kanyang kamag-anak ay hindi niya kakausapin ng ilang linggo, ilang taon hanggang sila ay mamatay, napatawarin mo na siya, ang sasabihin niya, mas kinabuhay ang tatay ko, hindi ko yan papatawarin. Samantalang ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim la yadkhulul jannah, ang sinumang ang kanyang bigkis sa kanyang kamag-anak ay tuluyang pinutol niya, ay hindi papasok sa paraiso. Ito yung mga haram, yung mga gumagawa ng mga nagbibenta ng mga droga, ng mga shabu, ng mga umiinom ng mga sidiki na yan, o sinasabi natin mga tanduay, beer dyan sa Pilipinas. Yung nagpapakita ng mga kanilang kalasuan sa kanilang sarili. Ito yung lantaran na haram. Pero, ginagawa ng iba. Pero sa pagkain na, napakaingat niya. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Balikan mo, Ustad, katulad din niya ng mga tao na ang nanay niya nangangailangan ng tulong, matanda na nanay niya at saka tatay niya, pero hindi man lang siya nagpapadala o wala siyang pakialam sa kanila. O katulad yan ng mga taong iniiwan niya ang asawa, ang mga anak, responsibilidad niya, pero pumupunta sa saang lugar na doon siya nagpaparaya na hindi mo alam anong ginagawa, wala siyang pakialam sa kanyang mga obligasyon. Bro, ang Islam balance. Ya ayyuhalladhina amanu, udkhulu fis silmi kafa. Pumasok kayo sa Islam ng buong-buo na kumpleto. Huwag yung napakaganda mo at napakabuti mo sa isang aspeto ng kabutihan na ipinag-uutos, pero mas may pinag-uutos na sagrado sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naniniwala ka sa Allah pero pumupunta ka pa rin sa mga manghuhula, pumupunta ka pa rin doon sa mga salamangkero na sasabihin mo, gusto ko ipakulam itong manugang ko dahil masyadong palpakyalamero sa aming mag-asawa. Pasakitin mo siya, mamatay na siya ngayon. Hindi ba yun napakalaking kasalanan yun? Shirk yun? Pero naniniwala ka sa Allah. Ano ba ang Islam, bro? Al-Islam wal-Muslim man salim al-Muslimuna bilisani wa yadi.
Ang isang Muslim ang malaya na panatag ang kanyang dila at ang kanyang kamay sa kanyang kapwang kapatid na Muslim. Pero ano tayo? Napakabuti natin sa ibang aspeto ng gawain sa pag-uutos, pero yung mas grabe na mas matindi ang haram, ginagawa natin, yun ang binabaliwala natin, pero yung small na kunting haram, masyado kang malupit ka, bro. Malupit ka masyado. Mutasyaddidin wal gulu fid din. Mga kapatid, ang punto rito, ang haram, merong itong mga grado. Kasalanan ng nagtambal. Ano ang hatol sa isang taong uminom ng alak? Sige nga. 40 days. Ha? 40 days. Mashallah. Ngayon, ito ang huli na ating kukunin. Dito sa between halal and haram, itong pag-usapin na ito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakbalu as-sala liman la wudu wala. Hindi tatanggapin ang sinumang dasal na magdasal na siya ay walang ablution. Naintindihan mo? Hindi tatanggapin ang sala ng sinumang tao na magpapatira pa na wala siyang ablution. Nakuha? Maliwanag? May reklamo? Hadith yan eh. Ikukontra mo si Propeta Muhammad. Ha? Huwag kayo para ka nagdududa, Ismail. Sabi mo, ano yun? Nalito ka ba o nakuha mo ngayon? Nalito ka lang. Pero ngayon, kasi kakain pa naman tayo mamaya. Okay lang. Parang hindi ka muna tayo makapag-antay. Okay lang. Okay na siya? Okay. Ito na. Ito. Pupunta na tayo doon. Alhamdulillah, ready na tayo. So ngayon, ang sabi dito ng mga pantas, dito sa hukom ng wudu na hindi tatanggapin ang sala kung walang wudu, ito ba ay bidatihi annahu la yuqbal at-thawab o la yuqbal abadan? Ito ba ay yung pagsasabi na hindi tatanggapin dahil hindi natatanggapin ang salah? O doon sa hindi tatanggapin na wala siyang reward? Saan kayo doon? Ha? Dalawa yun. Ulitin ko, Adam, para mag-gets mo, ang punto rito, doon sa sinabi doon na hadith na yun, sabi dito ng mga pantas, saan doon sa dalawa? Hindi tatanggapin ang reward ng sala o hindi na talagang tatanggapin ang sala dahil sa hindi siya nag-ablution? Saan doon? Hindi tatanggapin ang reward o hindi tatanggapin talaga ang sala? Itaas ang sasabi na hindi tatanggapin ang sala. 3, 4, 5. Ang hindi pagtatanggapin ng reward. Nasaan ka, Adam? Hindi mo nakuha? Bro, ang tama yung una na sabi ni Ali Janaban. Kasi la yatimmu salat duna ludu. Yun ang pinaka mas angat. Obligasyon. Kasi pag nagsala ka na may ablution, tanggap ang sala mo at makukuha mo ng reward. Yun ang punto doon. Hindi ang makukuha mo yung sa reward. Itong isang hadith na sinabi, na nabanggit nyo kanina, la yakbalu as-salatu ahadikum wa huwa sharibul khamr 40 yawma. Hindi tatanggapin ang tao na ang kanyang dasal sa loob ng 40 ay hindi tanggap ang kanyang sala. Sabi dito ng mga pantas, anong hindi tanggap? Yung hindi na talaga tatanggapin ang sala niya ng 40 days o hindi tatanggap ng reward? Very good. Hindi tatanggap ng reward ng sala, pero yung sala pa rin niya, tanggap pa rin yung kung ano yung tanggap ng Allah, pero yung sa gantimpala, hindi. Doon nagkaroon ng ibang paliwanag ang mga pantas. Sana ito ay maliwanag, bro, sa ating lahat. Ang ibig sabihin, ang ating mga panalangin, ang ating mga dua, hindi tatanggapin kung ang ating mga gawain, ang ating puso, ang ating mga kilos, ang ating inumin, ang ating mga damit, ang ating tayo nabubuhay sa haram, matatanggapin lamang ito sa pamamagitan ng mga mabubuti at puro na dalisay na ating gawain. Bilang panghuli, magbalik loob sa Allah, lahat tayo nagkasala, lahat tayo nalinlang ang sarili natin, walang kasalanan na hindi patatawarin ng Allah habang may oras pa, magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.